Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayo ditong 8 of Cups, 4 pala, 4 of Pentacles, 3 of Cups. Dito tayo sa 8 of Cups. Pero bago tayo magsimula, ipaalala ko lang na pwedeng magdugtong to, pwede ring pagdating dito hindi na nagdugtong, pwede ring magkarugtong to, pero sa una hindi magkarugtong. So depende sa lalabas na cards. Hindi ko masasabi kung anong magiging sequence or kung positive ba or negative ang magiging reading. Iniisip ko kung pwede ba yun. Ito yung nagtuloy. Wala pa naman akong experience na ganun so far. Pero merong case na hindi magkarugtong. Hindi magkarugtong to. Pero pagdating dito, doon ko nalaman na magkakarugtong pala lahat to. So in-expect ko kasi hindi magkarugtong dahil di sila magkarugtong, di ba? Eh di dito hindi rin. Hindi. May case na nagdugtong. So again, depende sa lalabas na cards. Ano ba itong 8 of Cups. So 8 of Cups, Justice. Kaya lang masyadong malayo. Ano bang tinutukoy dito? Ayan. Naging pa? 4. So, meron tayong 8 of Cups, Justice, 5 of Cups. Ito, Star, Lilies, Tree, Clouds. So, anong topic natin? Naisip ko nga kung family ba ito. Family or work or ex. Nagdagan ko pa. Kasi umalo pa to Nalito tuloy ako. Pero since nalito ako, isa pa.
Ano yan? Ano to? Ex-partner to. Kasi ang dating sa akin, tuloy na talaga ang pag-move on. Pangatauhan na siya dito na wag ma-depress at wag na mag-dwell on the past. Ngayon, specific tayo. Probably ex-partner na lalaki to. Kumbaga, yung bida natin ay may ex-partner siya at ito ay lalaki. So kung dito para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Or ito ang person niya mismo. Pero matangkad to Hindi describe ko itsura. Matangkad. Probably mas matanda sa iba sa inyo or may age gap or kundi ganon na may age gap. Yung ex-partner na lalaki ay probably may edad na. So pag ganon may edad, di maglalaro ang edad niyan sa 50 to 60 years old. Hindi naman necessarily ganon. Pero sabihin na lang nating matured siya. So kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Matured, kung di ganon 50 to 60 years old, di matured yung itsura niya. Matured. Ngayon, ibang case baka foreigner. O kung di foreigner to kung di po foreigner, baka ano siya, joker. Maganda yung mata niya. Baka may pekas. Hindi. Yung age, teka lang. Parang ano. Tatama rin kasi ito sa 30 to 40. Di gawin na nating 30 pataas. 30 pataas. 30 to 60. Pero again, 30 pataas. Hmm. 30 to ano pa ba? Maaring halo yung buhok niya, halo ang kulay, black, white, or purong white na. Yun na lang. Possible tsura niya. O payat.
Pero again, ulitin ko, kung tumama sa inyo yung description ng ex-partner, or kung tingin nyo para sa kakilala nyo, isa lang ang explanation, magmamove on na, kasi finally natauhan na at wag nang magdwell on the past. So dito ex-partner reading, no, eto, tingnan natin kung magdurog tong pero wait lang, bago tayo pumunta dito, magmo-move on. Ito yung possible zodiac sign ng ex-partner sa reading na to. Ex-partner ng Cancer. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Sagittarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na kakilala nyo. Kakilala nyo, malapit sa inyo, or idol. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa kanila. Virgo, Taurus, Scorpio, ngayon dito naman tayo, iba pang clue. So yung clue natin pwedeng tumama mismo sa inyo, sa person nyo or kakilala or idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So may someone na exage ang trip niya. So ayan, tulad ng makeup, exage, parang sobra-sobra. Tulad ng kuko, mahaba. Yung tawag doon, hikaw, sobrang laki, parang na-over tulad yan, over jewelry, meron pa siyang necklace, or puno siya ng tattoo. So again, may something na over, or baka sobrang plump ng lips, or sobrang tangos ng ilong, sobrang lapad ng noo, or sobrang laki ng tenga. So ganun, example lang yun, parang palatandaan para makilala nyo. Ito powerful. So pag ganyan powerful, edi malamang may position sa trabaho, or mayaman, ma-influensya. Ito, practitioner. So pag practitioner, baka lawyer or doctor. Ngayon, kung di ganun, di kahit anong trabaho, especially may license or expert na siya sa ginagawa niya, tagal na niyang ginagawa, matagal, kumbaga mahaba na yung experience, pwede rin ganoon. Sa trabaho, eto kalbo. Ngayon, dito naman tayo. Ano ba itong Four of Pentacles? Four of Pentacles. So, Four of Pentacles, kinlarify ng Ten of Pentacles, Eight of Swords. Ito, may dagdag pa tayo.
May lalaki dito. So, regardless kung sino yung nanonood, ito, may lalaki. Ito yung someone else, lalaki. Ano kasi to relationship, pero ano nga ba ulit yung isa? Ano ba yung nauna? Four of Pentacles ba? Oo nga, Four of Pentacles. Nakinlarify nitong Ten of Pentacles. At Eight of Swords. So again, more like relationship. May someone na possessive. Possessive sa partner niya. So whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero probably yung lalaki, kanina sabi ko pwede rin naman kakilala nyo kung di tatama sa inyo, kasi naisip ko unang una friend, pero hindi pala, lover to, relationship. So pwedeng ito mismo yung lalaking Cancer or person ng Cancer na lalaki. Ngayon, kung di tumatama sa inyo yung sinasabi ko dito, di baka tumama dun sa kakilala nyong lalaki. O, ayan, para clear. So again, ulitin ko, possessive yung tao dito, or gusto niya laging in control, or malas selfish. Pero tingin ko mas greedy to sa pera. Barat siguro. So again, yung lalaking to yung magiging barat sa partner niya for some reason, hindi ko alam bakit. Ano siya, either possessive, controlling, or barat. Magiging ganon yung energy niya, or baka nga nangyayari na to. Kasi kung nangyayari na, di ganun pa rin. Nagtuloy lang yung kwento. So sabihin natin last week or recently ganun na siya, di ganun pa rin sa period na to. At meron tayong Eight of Swords, na parang feeling trapped ang iba sa inyo sa sitwasyon na ayaw nyo ng ganoon, na barat yung partner, lalo na kung ito yung partner nyo, lalaki. Ngayon, kung kayo mismo to, lalaki yung nanonood, or kakilala nyong lalaki, ewan ko, for some reason naging siya dito, barat. Baka may gusto siyang bilhin, kaya ganoon, may lalaanan siya ng pera, gusto niya mag-save ng money, or baka dahil sa crisis ngayon kaya nagtitipid. Di ba merong ngayon, global crisis sa gasolina, LPG, nagtataasan ng tawag doon, pamasahe. Saka hindi lang pamasahe, kundi lahat na ng bilihin. Kaya siguro nagbabarat dito yung lalaki. Pwede rin naman ganon, who knows, pwede rin valid yung reason niya. Pero regardless kung anong reason niya, expect na nga natin na yung lalaki ay magiging barat. Siguro may gustong bilhin yung babae or yung feminine energy. Ayaw naman bilhin nung partner niya, nung lalaki, or masculine energy.
Ngayon, relationship. Ito, ex-partner, no? Ito, relationship. So, kung relationship, kasi general reading tayo eh. May iba na attached pa rin sa ex. So, dito siya. Iba naman in a relationship, di dito siya. Or again, kung di man para sa inyo yung reading di baka tumama sa kakilala nyo na palagay nyo ay para sa kanila. Or tumatama sa kanila yung clue. Ito yung possible partner. Current partner. Ang bida dito. Leo, Taurus, Sagittarius. Ngayon, kung di nga para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Leo, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, kapwa nyo Cancer. Taurus, lagyan ulit natin ng clue. So, same instruction. Kung di man para sa inyo yung clue, di baka para sa person nyo malapit sa inyo or kakilala. Idol pala. Kung di man para sa inyo yung clue, di baka para sa person nyo kakilala o idol. Ayun. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may someone na may uwang sa ngipin or hiwa-hiwalay ang ngipin. Ito, hazel eyes. Baka ano to, foreigner. May foreigner. Or kung di foreigner, baka contact lens yan. Baka may someone na mahilig mag-contact lens ng ganito, hazel eyes. Contact lens na hazel, ayan. Color. Medium skin tone. Di tayo to. Pinoy na Pinoy yan. Medium skin tone. Hindi maitim, di rin maputi. Parang tan. Eto. Hispanic or Latino. Baka nasa Spain to. Or Hispanic na country. Mexico. Argentina. Ano pa ba? Wala na ko alam. Basta yung language nasa ganyan. Hispanic, Latino. Latin? Hispanic. Basta ganyan. Or kung wala sa ganong country na Spanish ang language or Latin. Baka foreigner nga. Or long distance relationship. Or regardless kung nasa ang dupalop ng mundo. Pero baka nasa abroad. May someone na nasa abroad. Pwede rin ganoon. Yan. Pwede na yan. Hindi ko sure kung yung Argentina ba Spanish yung language. Hindi ko sure. Anyways, dito naman tayo sa 3 of Cups. Dito di nagdugtong no. So dito ano nga ba to? Ex-partner reading, relationship reading. Ito. Tingnan natin kung ano yan. Anong kwento dito?
So, Three of Cups, the Sun, the World. Kaya lang di na pala pantay-pantay, no? Yan, dalawa na agad. Oh, so ngayon babae naman. Fish. So may fish. Dagdag na cards ay key, woman, fish. Mukhang may celebration dito. Celebration naman lahat to. So ano yung celebration? Baka magkapera, may abundance, prosperity na maaaring mangyari. May key kasi tayo, parang may something na na-unlock. So, promotion siguro. Unlock ang parang ano siya, opportunity. Ngayon, ito yung bida natin, babae. So, pwedeng Cancer na babae or person yung babae. Kung lalaki kayo ngayon, pwede rin to sa ibang taong malapit. Ibang tao or sabihin nating malapit sa inyo, kapatid, nanay, tita, cousin, etc. Baka sa kanila to tumama, pwede rin ganoon. Kung dito tumama sa inyo, sa someone na babae nga. Pwede rin tong may kinalaman sa business or shop na parang maganda yung takbo ng pera, sales. Pwede rin tong increase salary or kung di pwede, baka mag-OT ng madalas ang iba sa inyo. So, syempre, kaka-OT, di may dagdag yon sa basic salary. Dadagdag yon sa basic salary yung OT. O pwede rin itong may kinalaman sa refund, reimbursement. So, parang ganun. Successfully reimbursed ang ganitong halaga or na-refund. Or baka pwede rin pension to or investment. So, again, good news to tungkol dun sa mga pinagsasabi ko na subject. Ano ba? Ano maisip eh? Pwede rin itong may kinalaman sa pag-earn ng points. Pero overall, pwede rin itong may kinalaman sa pagiging shopaholic. So, baka bumili ang iba sa inyo sa period na to dahil nga kakapera sila. Or ewan, parang na maraming trip bilhin. Pero malamang may pera. Regardless kung nagkapera or savings niya to yung pinambili. Pero more like may bibilin yung iba sa inyo. Either, ganito na lang, either magkakapera or mamimili. Pwede rin gano'n. Maraming bibilhin. Ano ba?
Wala na maisip. Basta ang mahalaga, magiging masaya dito. Masaya naman lahat to eh. Yung na-complete siguro, finally mababayaran na ang mga utang, pwede rin ganun. Or finally may makukuha ng pension. Finally ano pa ba? Makakapagtayo na ng sariling business or makakapag-invest na. So again, case to case basis. So again, masaya to. Ito, pleasure or celebration. Ito, again, tatlo sila, celebration. So in short, magiging fortunate ang teka, ano bang pagkakasunod-sunod nito? Magiging fortunate ang Cancer sa period na to for some reason. Papanig sa kanila ang kapalaran, suswertehin sila. Kaya yun, magse-celebrate, magpa-party. Ngayon, ulitin ko, ano ba to? Kalimutan ko na. Ex-partner, no? Ex-partner reading. Relationship reading. Ito, money. All about money, celebration. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. Babasahin ko na lang para mabilis. Ay, di ba pala ako mag-e-end? Mag-e-end na sana ako eh. Ito na ako. Ito na yung kukunin ko sana. Sinasabi ko na yung dialogue ko. Pero, dagdag na rin natin to. Sayang eh. Kasi hindi ko na yun magagamit. Iibahin ko na ulit. Isa lang. Isang spread. Pero tingnan natin kung magamit ko pa. Pero tingin ko hindi na. Pero again, case to case basis. Kung mabilis ko matatapos tong series na to na ginagawa ko, eh di pwede pa umulit. Eh kung mapatagal ako, eh wala na, last na to. Last gamit na. Kasi para bumilis, kailangan 3 to 4 videos a day. Kaya lang, hirapan ako eh. Kaya usually 2 lang nagagawa ko. Kaya again, di ko masabi kung last na ba to. Or hindi pa, pero mukhang last na. Ewan ko rin. Kung sipagin ako di may susunod pa na chance ang deck na to. Anyways, meron tayong desire. Uy, success. Moon. Book. Secret confession. Posible. Desire for secret confession. Ang result, success. Di may magko-confess pala. Pero more like romantic feelings yung topic dito. Either kayo to or may someone na magko-confess ng feelings sa inyo, or may mababalitaan kayo na yun nga, naging sila na ni ganto ganyan, sila pala yung tinamaan ng wedding. So again, pwedeng ganun. Mabalitaan nyo na lang sa iba na may malapit kayong kakilala na nagkabalikan na sila ng jowa niya or may bago ng jowa.
Ano pa ba? Maisip ba? Desire, success, moon. At book. So, pwede rin tong kanina manliligaw, di ba? Ito, susunod ay reconciliation. Parang hidden plan. Hidden plan ay all about reconciliation. Ang result, success. So, reconciliation, pag sinabi mong reconciliation, mahaba or malawak yung topic. Pero sa case na to, more like mag-lovers, current lovers, or ex-partner, na parang nagkahiwalay sila for some reason. Either nag-pull off or literal na nag-break. So, ang hidden plan ay makipag-ayos. Mukha namang apology accepted. Ngayon, doon na tayo sa sinasabi ko ang last deck. Ito na yung dialogue na sinasabi ko. Ulitin ko ulit. So ito na yung last deck natin. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Okay. Ito. Pay attention. Notice repetitious signs and your inner guidance, as this can yield valuable information. Notice repetitious signs and your inner guidance, as this can yield valuable information. So in short, maging mapagmasid. Pay attention daw. Eto, healing heart. You're a powerful healer. Keep up the great work. So all about healing, special power. May kakayahan daw mag-heal ang iba sa inyo. So siguro to, psychic ability, or sa pamamagitan lang ng pagiging empath. Yung may empathy, sympathy sa kapwa. Siyempre, nagkukos din ng healing yon, or pagiging understanding. Ito, consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. So, for some reason, baka i-require ng universe ang iba sa inyo na mag-consult sa expert. So, malawak kasi yung expert So, depende kung anong expertise ang magiging subject dito. Pero again, mukhang magko-consult ang iba sa inyo sa someone na expert or licensed for some reason sa period na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.